Bossing! And Miss Good evening! Parang mga estudyante lang. Good evening po! Ay, hindi po, mga vloggers po sila. Kanina po silang excited na makasama kayo. So, sige po, mag-greet na po tayo. At, para masimulan. Hi! Hello! Hi! Hello! Hello! Guys, energy! Guys, maestra kayo, no? Kala namin si Marian. Maganda naman kay Mario. Diyos ko. Wow! Bakit po? Oo naman. Ano po yun? O guys, simulan na natin. I know kanina pa kayo naghihintay. Excited na kayo magtanong. So, ano ba? Sinong mauunang magtanong? Ayan, Maan. Ay, bossing. Tanong ko lang, since kayo ay bossing kayo tatay, kayo dito ninyo, di ba? Tita kayo. Yung mga anak ba ninyo, humihingi din ng love advice sa inyo? Ako kasi hindi ako pakialamero eh. Makikialam na ako kung dapat makialam at kung hinihingi yung pangingialam ko. Pero as far as mga love story is concerned, ako'y swerte naman sa mga anak ko na responsable sila. Maliliit pa lang sila. Alam na nila kung anong tama, kung anong mali. Credit to the mothers. Maganda ang pagpapalaki sa kanila. So, with my children, I never really had a problem or anything of that sort. Lalo na pagtungkol sa mga love-love. Ito, maraming problema. Ako nakikialam naman ako ng konti. Kasi may anak akong babae. So, nag-iisa naman yung babae. So, medyo kagaya ko din siya. Medyo So, yun. Pero yung mga boys, okay naman lahat ng love life nila. Maayos. Actually, matatagal magrelasyon yung mga anak ko. Okay naman. Okay naman. Yung sinasabi ko, sabi nanay ang Oo, tatay. totoo. Relax lang. Pero mababaitin anak ni Bossy. Ano, mga good boys and girls. Ano lang sa tinag mo na. Wala, oo, totoo naman yun, di ba? Pag ang magulang, wala namang mangga na namuha ng bayabas, di ba? Mangga talaga. O sige, gawin natin. Iniwas na nga sa mangga eh. Bayabas na. Kaya, o sige, wala namang saging. Kasunod yan, kasoy na eh. Wala namang bunga ng mangga. Okay, next question, please. FPJ. Yes, si FPJ. FPJ talaga pangalan. Opo. Pa-explain mo kung ano yung FPJ. Nickname yun. Ano po, initials po ng name ko. Ano nga? Lorenzo P. Husay, with a J. Husay? Yes. Wala ko, Fernando Pedro. With a J. Tapos, back to the question. Wala ka naman. Kasi yung team up nyo, dates back to Enteng Cabezote, di ba? And simula pa nung time na nun, na-foresee nyo na ba na beyond Enteng Cabezote, magkakaroon kayo ng movie, dalawa? For MMFF. Kasi nung pagkatapos ng Enteng ng ina mo, Nang ina mo. kasunod sa ano, Enteng ng ina mo rin. Totoo yun. Totoo nga. At kung ano, may pangatlo pa yun, Enteng ng ina nyo lahat. Pero talagang kasunod
yun, nakaplano na. No? But unfortunately, hindi natin kontrolado yung mga kontrata. Sa madaling salita, hindi sa pinayagan ng kanyang network. Yung dati niyang network. So, hindi natuloy yun. As a matter of fact, after that, the following year, nagplano ulit kami. Ganun ulit na harang na naman. Hindi natutuloy. Sa kabutihang palad, nag-expire yung kontrata. Dito na ako. Mabuti na lang, nag-expire yung kontrata, may potato chips na kami. May kasoy! Hoy! Ang talaga tayo nasa gitna. Kuya, bakit mo naman kami hinahainan ng picture na? So ngayon, ewan ko, siguro nakaguhit na sa tadhana yun na hindi ko muna kami magkasama after 4 years. 3 years. 3 years. Kumbaga, 4 pala, 4 po. pangatlong try, ito, natuloy na. At nakaganda naman. Napakaganda ng naging timing. Destiny ko to talaga eh, sa pelikula. Sa pelikula. Hindi sa totoong buhay. Oo, tingnan niyo, pag pinapanood niyo kami, di ba? Nakakakilig kami, nag-just lang kami. Mas nakakakilig kami doon sa album. Wala yun, walang pinatpat sa Oo, akin. wala yun. Baka kami rito, panoorin niyo yung movie. Ang cute namin ni Kami may bensin, ewan ko sila. Tama. Yung dalawa, bensin lang. Betty. Tapos, dito talaga agad eh. Yes. Good evening po. Kaya mo yan. Ang kay Bossing. Good evening. Kay Bossing. Good evening. Ano, kasi po yung since yung successful ng One for All na kasama po yung Jowa Pao, nako-compare na po sila sa inyo as TVJ. Ano po yung reaction ninyo? Kasi napanood na namin yung interview ng Jowa Pao sa Arnold Clavier. Pero yung side po ninyo, hindi pa namin nalalaman. Kung ano po yung reaction nyo or kung meron na po yung basbas kung sila yung mamana ng corona ng TVJ. Ang tanong, may corona ba yung TVJ? Medyo parang perception Wala ng naman eh. Sa akin naman, walang corona eh. Pagdating sa TVJ, parating, ano yan eh, group effort. Parang dapat gatas. So, sino man ang nagtatagumpay dahil sa amin, o nakasama man kami, honor na namin yun. Wala kami iniisip na ito kapalit, sino kapalit, wala. Basta sa amin, teamwork natin. That's the most important thing na kaya siguro nagtatagal din ng TVJ because it's the team up. Meron kaming sarili-sariling pinagkakaabalahan, like si Tito sa politika, si Joey naman sa pagbabastos. Pag-tweet. sa mga pagsusulat, o naman sa pagpaproduce, pelikula, telebisyon. Pero sa bandang huli, at the end of the day, nandun pa rin yung teamwork. So right now, what's happening sa One for All or for One, kina Jowa Pao, sa Ardab, ang credit nun goes to the whole number counts. Not to only one person or to... Ano pa rin yun eh, team play pa rin eh. Kumbaga sa basketball, di mo naman pwedeng panalo ng nag-iisa ka. Kailangan may shooter ka, may rebound, mayroon kang balya. Meron ka gano'n. So, for us, it always goes back to teamwork. Thank you po and advance best wishes. Thank you. May question pa po ako na isa. Hindi mo sinabi best wishes. Kayo po ba,
yung gusto niyo na po ba talagang magkatuluyan yung dalawa sa totoong buhay? O yung Alda po? Or kayo is parang nahihiwalay niyo pa rin yung actingan ng yung dalawa? Or yung kung gusto niyo ba totoo? Nasa sa kanila na yun, kung gusto nilang magkatuluyan, labas na kami ron eh. Pero basta kami as Alden and Yaya lang. Yun ang aming... Kasi kahit kami nanonood lang doon eh. Nakikikilig lang kami doon. So whatever happens with their personal lives, suportado namin kung ano man. Desisyon nila. Kagaganon nila araw-araw, magkatuluyan. Yes, Ross? Sige. Hi, good afternoon. Good evening na pala. Kay Bossing. Sabi kasi kanina ni Direk, Direk Joey Javier. Joey Javier. Kerry pa ba to? Sorry. Sorry. Kasi sabi kasi ni Direk kanina, nire-repackage niya kayo. Ibang image daw ang gagampanan niyo dito sa movie na to. So, mahirap ba? Mahirap ba yung ginawang pag-repackage sa inyo? Hindi naman pag magaling ang director mo, hindi ka mahihirapan eh. So, I think this is my first time na lumabas sa rom-com. Usually, nasa mga fantasy ako, nasa mga yung all-out na comedy, gano'n. It's my first time and nag-enjoy naman ako. Kasi hindi ko mag-enjoy kasama mo si Ay de las Armas. Wow! Comedy. Ano? Isang dakilang comedian. Yung problema minsan eh, sa shooting, natatagal na kami kasi Kaming tao. tawanan lang kami ng tawanan eh. Kasi nga, hindi na kami nagtitingin na kasi kung nagkatingin na kami. So it's a new world for me. Na kakaiba. Basing ito, makikita mo naman sa trailer, hindi ito yung mga dati kong ginagawa. At ganda nito, nag-enjoy ako sa pagkawa ng gano'n. Kay Miss Aya yun naman. Sabi rin kasi ni Direk, Thank you, kasi parang kanina pa ako makain ng sabi rin kasi ni Direk kanina na this is your opportunity para yung throne ninyo is, yung corona ninyo is as comedy queen po ng movies. Tama ba? Na yun, mapatunayan na kayo pa rin. Kuya, bakit hindi ka sure sa lahat ng ginagawa mo? Nandito ka, dapat marami kang bala. Oo. Pasensya. Nagbibideo kasi sabay. Sige, ganito po. Ay, hindi naman po siguro ito lang yung time again na makakasama ko po si ang all-time box office king. Talagang ginugan ko yan, ha? Talaga dapat si Bote talagang yung idol ko. Alam ko may title to at doon ko talaga nakita sa Google na all-time box office king siya. Kumbaga, nakakatuwa lang kasi ito nga po yung nagsama kami ulit. Modesty aside naman po, isa po yun sa top 20 na movies of all time ng Philippines. Yung pong pelikula namin. Enteng ng ina. Natutuwa po ako. Kagaya na sinabi niya, ilang beses na kami hindi natuloy ulit. Dahil po sa mga pagkata ko. So ngayon, na matutuloy ulit, destiny talaga na magkasama kami ulit. And siguro yung about sa comedy na title, tao lang po ang nagbibigay nun, and thank you at naibigay po sa akin mo. At sabi ko nga, thank you kay Lord at naibalik niyo po yung
ako sa show business. Kasi dumating na nga po yung time na ayoko na talaga mag-artista dahil marami akong pinagdaanan. So, nandito ako ulit. Siguro meron pa akong purpose. And thank you God, and still siya pa rin ang number one. Sige. Wow, nice. Amen. Oh, next. But, Pahabol si pahabol lang po, Miss Ai. Ay, tsaka kay Bossing din. Kasi since you're both in a relationship, malaki ba yung naitulong ng pagiging happy niyo sa relationship? Sa yun nga, sa pagganap niyo sa role ng may pabebe love. May nasingit ba kayo na parang, ay, dahil feeling ko, naranasan ko to, kaya pwede kong i-insert to sa movie. Wala. Wala? Sagot wala. Alam mo, malaking bagay din yun eh. Tama yung sinasabi mo, yung outlook mo sa buhay, general outlook mo sa buhay. Malaking tulong sa artista yun. Tulad nung sa amin, comedy yung ginagawa namin. No? Hindi naman porque sinabing comedy, ganun-ganun na lang istorya. No? So, pag pinanood mo, maganda yung pagkakasulat, pagkaka-layout, maganda yung pagkakakwento ni Direk Joey Reyes sa pamamagitan ng film. And sa aming mga artista, malaking bagay yung maganda yung outlook mo sa buhay. Yung deep down inside, masaya ka, wala kang iniisip na problema. Yun ang, kaya hindi siguro ako nalinya sa drama eh. Para sa akin, napakahirap. Nakauwi ka na sa bahay, masama pa loob mo. Dahil ginawa ka eksenang breakdown. Eto, umuwi ka ng bahay na nakangiti. No? Mararamdaman mo naman pagka ikaw ay manonood, mararamdaman mo yung ngiti sa mga puso namin habang ginagawa namin yung pelikula. Yes, tama si Bossing. Kasi, di ba, nagpapasaya kami ng tao eh. Saan kami huhugot ng pagpapasaya sa tao kung hindi kami masaya? So, it's a blessing again from God na meron kaming mga karelasyon na nababagay naman sa amin. Pogi at maganda. Pogi sa akin, magandang ganyan. Blessing yun ni Lord. And masaya kami, so nakakapagbigay kami ng saya. Kumbaga, Itra James, makikita niyo sa screen. Wow, it's not J-John. Makikita mo naman sa movie na we're happy. Kaya, kumbaga, lahat ng happiness, makikita mo. It's a happy film. It's a happy movie. Kasi ako personally gusto ko yung paglabas mo ng sinehan, yung ikikwento mo sa kaibigan mo, masaya eh. So, nakangiti ka. Ayoko nung nag-iisip ka pag-uwi mo. At makaka-relate ka sa mga nakaloon mo. Ganun pa rin yun. Tawanan ko na lang, may problema. Yes. Hello po, good evening. Question ko na po, since first time kasi ni May Mendoza itong movie na to, kamusta po siya sa pag-portray niya ng role niya din sa movie? Alam mo, yung mga handlers niya, nung una naming pinaplano, so we weren't so sure if meron siya acting sa katawan. Alam namin, Yaya Dab, the best siya, ang tatalo doon pagdating sa dubs match. Yung mga handlers niya wanted her to do workshops. Pero napag-usapan namin, hindi. Ilabas natin kung ano yung talent na nasa kanya. Kasi nakikita naman namin na yung mga nangyayari sa Kaliserye, hindi naman maituturo yun ng ganun-ganun lang eh. Hindi madadaan sa workshop yun. It's not that I don't believe in workshops. I know it helps a lot. Dating sa
sa mga actors, no? Malaking bagay yun. Pero this time, gusto namin yung talagang raw. Kumbaga sa gulay, organic. Walang pestisidyo, walang pataba, walang fertilizer. Ano ba talaga si Maine Mendoza? Hindi siya yayadab. Anong ilalabas ni Maine Mendoza? At sa kagandang palad naman, magandang kinalabasan ng kanyang portrayal sa pelikula. All I can say is she's a natural. Mapa-seryoso, mapa-comedy, mapa-cute, pakilig. She's a natural. Yan, ang follow-up din po, kasi every year, most people kasi look forward to your movies, kaya nga laging box office siya. How did you come up with, parang story every year na unique siya and tuloy-tuloy pa rin ang mapapanood ng mga tao? Ano yun? Sorry. Yung, how did you come up with the concept po na unique siya every year since lagi naman po siyang box office and laging sinusuportahan ng mga tao? As much as possible, gusto namin parating ibang putahe. No? So, nung pinag-usapan namin to, kami dalawa ni Ayay, and at that time, si Alden parang kasama namin. Wala pong nakakilala kay Maine Mendoza noon eh. We wanted to try something different. We wanted to try a pure love story. Hindi yung mabigat sa loob, yung masarap panoorin na love story. At tapos nagtagpi-tagpi na lang ng mga pangyayari na biglang umenter sa picture si Maine. So, and the rest was, parang blessing lang eh. Ganun kasimple. Hindi naman namin iniisip na biglang mag-hit yung hold-up eh. So, at that time, pag ganun-ganun na sila nung pinaplano namin. Siguro, swerte lang na parang kita-kita lahat ng mga dapat makita. So, kaya nabuo yung may bebe lang. Hello, Bossing Big, Richard from Astigmatism. Sige, kaya mo yan. Ayaw na sila. Reaction lang, sir. Kasi kaya nabanggit mo na first romantic comedy mo. So, ni-research ko agad ngayon lang. Dito. Ito sa'yo, may ebidensya ko. Ay, autograph? Ito yung first romantic comedy mo. Nung araw, hindi naman romantic comedy ang tawag dito. Comedy lang. Nangyayang ka, Beta Max pa. Ilang taong ka na? Ako ay naabot ko, DVD na. Kaya may ball pilon. Kuha ka ng kuya, pinag-typing. Hindi magsusulat. Ito. Actually, isa yan sa collection ko ng TV. Mamo, bossing mo. Ito, hindi ko matanda ito. Naalala ko, hindi pa tapos ang labatin. Buhay misis. Yan. Grabe siya, Charles. Grabe siya. Ilan tayo Over na yan! Siguro hindi talaga sa'yo yan para makapagpapirma ka lang. Binati kita? Nag-send ako ng Wala rin akong matanda.
Wala palang question eh. Isa po. Kasi Alwin may question. Every year, in-expect sa inyo sa Metro Philippines, sa Fantasy Comic Book. So, mga audience or kids, so itong My Better Love, would you recommend for us parents to bring our kids? Well, definitely. It's for general patronage, for sure. And it's an entertaining, again, family movie. We make sure na all ages will be admitted. Hindi siya yung tipong pag-iisipin mo yung mga manonood. Yung mga tipong mga sipulisin, mga read between the lines. Wala yun. Relax lang tayo. Steady lang dahil Pasko. Masaya. Kailangan may konting kilig. At higit sa lahat, meron ka namang matututunan pagdating sa father and daughter relationships, yung mga sa pagkakaibigan, sa trabaho, tungkol sa pakikitungo, sa kapwa. Marami silang mapupulot. Hindi lang yung mga magulang, hindi yung mga bata rin. Hi, Ivo from Glitter.ph. Miss Ayn, Sir Agosing, ano po yung mga favorite scene nyo sa My Better Love na ito at bakit po? Ako tinext ko siya kagabi. Sabi ko, ang cute nung scene na nandun kami sa beach. Tapos yung konting inuman kami. And then isa sa jeep. Meron kami nakasakay kami sa jeep. Cute din yun. Tsaka yung nag-date kami sa bar. Cute din yun. Ako, Bensin. Yes. May kissing scene po ba doon sa Bensin? Bensin? May kissing scene po ba sa Bensin? Manod kayo! Panoorin mo. Laplapan! Tuloy ako na maraming kaso. Cute yung bed scene na... Actually, yung dulo nun nasa trailer yata. I don't know if you watch the trailer. Ayan. Hello. Hello. This question is for Miss Ai. Since this is the first movie of Sancho, paano nga naging rapport ninyo na magkasama kayo sa unang movie niya dito? Hindi ako yung kasama niya si Boss. Talagang hiniwalay siya sa akin para hindi siya masyadong mailan. Then siya kay Bossing, kaya lang, kinabahan daw siya kasi nga, idol din niya to. Idol kasi siya ng family namin. So, parating niya naririnig sa akin. So, na-starstruck daw siya. Nung unang araw, nabubulol-bulol na daw siya, pero tinitiis niya. Sinahihiya siya kay Bossing, na-starstruck na. Pero okay naman siya. Kumbaga, naitawid naman niya. So, it will mean na sunod-sunod na ba ang mga movies ni Sancho? Oo, sana. Kasi gusto ko naman talaga siya na mag-prosper siya sa bilang artista. Nahilig eh, tsaka nasa dugo eh. Chika na chika. Dugo ng nanay na magaling na artista. So, Wow! Parang ngayon, Bossing, total malapit na rin naman ang pag-iisang dibdib. Meron bang plans right after marriage na magkaroon na ng supling? Agad-agad? Kung kaya ko pa. Oo naman, kasama sa pag-aasawa yun eh, di ba? Yung magkaroon kayo ng mga bunga. So, in God's time naman. Thank you. Amen. Amen to that. Ayan. Ayun ako. Hello po, I'm Ayan of the Seat Box. Hello. To Miss Ai, since blooming ang love life, paano po kayo magpa-baby?